unang balita. Trailer truck na aksidente sa South Superhighway. Disgrasya huli sa CCTV. Call center sa Mandawi, Cebu na inireklamong nagbebenta umano ng mga peking gamot. Sinalakay ng mga otoridad. Pinakamalalaki at pinakamabibigat na prutas at gulay tampok po sa pista sa Coronadal City. Antabayanan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Pinag-aaralan ng National Telecommunications Commission o NTC na alisin ang expiration date ng mga prepaid loads. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas, si Atty. Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa'yo, Tita Sue, at mukhang interesado ka dito. Of course. So, kasi para doon sa mga gumagamit ng prepaid, naintindihan ko yung kanilang damdamin Exactly. So, meron ba basihan, Attorney, yung kapangyarihan ng NTC para tanggalin yung expiry date sa mga prepaid cards? Well, sa palagay ko meron. Kasi in telecommunications, may public interest yan, imbued with the public interest. At kailangan din naman na ma-regulate ito habang, ma-regulate talaga. Habang naniniwala tayo sa free enterprise at yung karapatan ng mga big business to make money, alam naman natin na ang simpleng consumer ay madalas naman at hindi naman palagi na binibigyan proteksyon laban sa malalaking kumpanya. So, responsibilidad din naman ng pamahalaan na bigyan sila ng protection. Kaya halimbawa sa Consumer Act of the Philippines, at ito na rin ang ginawa ng DTI sa mga gift certificates na wala na rin dapat expiry date, na sinabi ng DTI na ayon sa Consumer Act na ito, kung masyadong one-sided ang transaksyon between the seller and the buyer, maaari itong makita bilang isang unconscionable sales act na bawal sa ilalim ng batas, na inimikal o hindi masyadong maganda nga para sa consumer. Ang bawat isa sa atin na bumibili ng prepaid card, actually wala naman tayong choice kundi sundin kung anong patakaran ng mga telephone companies. But if you think about it, di ba, natanggap na nila ahead of time ang bayad para sa serbisyo. Bakit naman daw nga kailangan nalagyan ng expiry date? Kumbaga, bayad na eh. Bayad na nga. Bakit maayaw ng mga telecommunication companies na merong wala expiration date? Well, of course, ang official press release, ang official line, pag tinanggal daw ang mga expiry dates, it will lead daw to increased counterfeiting at tampered phone cards. Kung bakit, hindi pa natin alam. Kaya nga, nakaschedule pa for public hearings ang proposal ng NTC para na rin mabigyan ng pagkakataon na makapag-explain ng mga kumpanya kung bakit nga ba. Siguro dapat din i-explain nila kung wala bang ibang paraan na magagawa ang mga kumpanya para ma-avoid itong counterfeiting na to. Paglagay lang ba ng expiry dates ang solusyon? Hindi naman siguro. Pangalawa, and I think this is the more important reason, mababawasan daw ang kanilang revenue dahil may carrying cost daw itong mga prepaid card na to. Pero kailangan din nilang ma-explain kung gaano ba kalaki ang mawawala sa kanila. Posibleng it means, and most probably it will mean decreased income. Pero siguro, malayo naman sa pakiging bangkarote or talagang sobrang laki Especially ng now. mawawalang revenue. Kasi ayon naman sa mga pahayagan, halimbawa, ang income daw ng PLDT from its 64 million prepaid subscribers was 21 billion pesos last year. Billion. Siguro naman, hindi naman billion din ang carrying cost na yan. Or Globe, for example, in the first quarter of this year alone, is 16.7 billion ang kanilang na-earn from its 29.48 million prepaid subscribers. Hindi natin maikakala na malamang nga mababawasan talaga ang kanilang kinikita dahil magiging madalang ang pagbili ng prepaid card kung walang expiry date. Pero sa dami-dami ng mga prepaid subscribers at sa lakas gumamit ng cellphone nating mga Pilipino, I'm sure malaki pa rin ang kikitain nila. Of course, ang pinakamalakas na aayaw sa proposal na to ay yung mga nagbebenta ng prepaid card at yung mga may business na naglo-load ng mga card na to. Pero syempre, dapat mas mangingibabaw ang kapakanan ng mga consumers. Ahead naman talaga mga telephone companies, bayad na sila upfront whether or not gagamitin ang card. And more often than not, hindi naman minsan ang paglo-load ng consumer ng card niya. It's a guaranteed continuing transaction for as long as cell phones will be in use, di ba? At bawat taon, padami ng padami gumagamit ng cellphone, di ba? Actually, nanay ko na lang ang kilala kong walang cellphone. Pero every year, dumadami ang binibigyan ko ng cellphone kasi mga anak ko Lumalaki na. lumalaki at tumatanda. So,
Diba? Parang ano naman ang kalugihan nila dyan. So siguro, tulad po ng mga gift certificate na gusto lang natin paalala, simula po noong July 1, talagang wala na dapat ini-issue na may expiry date, pero na lang yung mga binibigay sa mga promo, yung mga ganyan. Pero pag kayo nagbayad upfront para sa gift certificate o gift check, dapat walang expiry date. At dapat naman talaga siguro, pati ang mga prepaid card sa mga load, ganito na rin. Malaking ginhawa to, lalo na sa katulad ko na walang talent sa pagtatanda kung kailan nga ba ang expiry date ng mga bagay-bagay. Or siguro, di ba, usually naman ang kumukuha ng mga prepaid, kunwari, yung labandera namin, na ginagamit lamang ang cellphone para i-check yung kalagayan ng pamilyang pinapadala niya ng pera sa probinsya. Eh siguro yun na lang ang isipin natin, di ba? Yung mga counterfeiting, mahapanapan niya ng paraan yan. Kaya wag na antayin ulit na magalit si Senator Enrile. Gusto niya kasi happy tayo. Di ba? Oo, gusto niya happy tayo. Tandaan niya yung vanishing load na nagalit ang senador. Kung hindi pa naubusan ng load si Senator Enrile, hindi pa aksyonan ng NTC ang dagdag bawas issue na to. So siguro, kung malakas talaga ang pakiramdam ninyo at ang feelings nyo tungkol dito sa prepaid card na to at ang expiry date, mag-complain. Kasi yung bumibili na merong yung prepaid, tinitipid nila sa katitipid nila na expired. Lalong walang nagamit, di ba? Oo, di ba? Kasi isipin mo, naku, dapat patagalin. Patagalin, nakalimutan niya sa pagtitipid niya. Para sa pagkain niya, Sayang. na panin. Bayad na yun eh, bayad diba? na nga Upfront ang bayad. Kaya ako, talaga never ako naging prepaid user. Diba? Sabi nga nila, easy money kasi nasa kanila. Yes, so, ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyong legal sa diskusyon Ako, lagot natin. ka, baka mamaya. Maraming salamat, Atty. Gabi. Bitin ang telephone mo mamaya. Ay, nako, reklamo ko sila. Narito po si Maring Connie. Salamat Maring Susan at attorney. 8,000 mangingisda. Ganyan ho karami daw ang kailangan ngayon sa fishing fleet ng Taiwan. At ang target nilang kunin rito ay syempre mga Pilipino. The best. Malaking tulong ito sa mga kababayan nating mangingisda na dito sa ating bansa ay madalas hikahos ang buhay at laging sinusugal ang buhay tuwing pumapalaot, lalo na ngayong madalas pa ang bagyo. Kaya naman alamin po natin ang training para sa mga mangingisda at seaman na gustong mag-abroad. Ihahatid po yan sa atin na Monica at Drew mula naman sa Naik, Cavite. Good morning sa inyo dyan. Morning! Good morning! Good morning, partner. Good morning, partner. Yeah, syempre live na live po kami dito sa Naik, Cavite. Dito mismo sa tinatawag nilang Far East Maritime Training Center. Correct. And speaking of that, kaya sinabi na rin nila sa studio kanina na 8,000 na fisherman nga doon kasing kailangan sa Taiwan. And apart of course sa passport at sa medical certificate, ito kasing SOLAS training ang talagang required sa kanila partner. Oo, kasi actually medical certificate yan, passport, at yung fisherman's book. Yung fisherman's Ayun. book, kailangan makompleto nila yan with SOLAS. Ito yung tinatawag nating Safety of Life at Sea. Ito yung parang training center na nagbibigay sa kanila ng safety measures, Of course. safety standards, emergency procedures, pati iba pang protocol para lang makompleto yung kanilang fisherman's book. Ayun. Kaya nga sa ating pagbabalik partner, ayan, ipapakita natin sa ating mga kapuso, lalong-lalo na dun sa mga interesado na mag-apply nga dyan sa 8,000 na mangingisda para alam na nila, at least they have an idea kung ano yung kailangan nilang gawin. Yan. So pag-uusapan natin lahat ng pwedeng pag-usapan para alumahan ang inyong kaalaman tungkol sa itong ito. From Cavite, balik mo tayo sa studio. Ang mga unang balita sa umagang ito. Huli sa CCTV, truck na nawala ng kontrol, lumihis, humambalang sa kalsada at bumangga sa barikada ng South Supa.